Hi, magandang araw po ulit sa inyo. Ngayon ay second reading for the day. Kamusta po kayong lahat? Ngayon po ay bibigyan ko kayo ng pangalawang reading for today. Ayan. No? So, pipili po tayo ng 10 dito. Pili po tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Parang tinatawag ako nitong barahang to, failure and defeat. Sa totoo lang po, ngayon po ay nakakaranas siya na parang siya ay failure sa isang relationship or lahat sa mga relationship niya ngayon or mga previous relationship niya. Parang he is always a failure when it comes to relationship. Every time po na nag-exit siya sa isang relationship, akala niya po hindi siya masasaktan, pero ito, nasasaktan pa rin siya at hindi niya po inakalang masasaktan siya sa pagtatapos nyo, pero ngayon pa lang po niya nararamdaman yung sakit. Okay, saglit po. Ay, susulat ko lang yung title. Yan. Hindi niya inakalang masasaktan pala siya sa nangyari sa inyo. Unti-unti nang nagsisink in sa kanya lahat. Yan, ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang nagsisink in sa kanya. Okay, gusto ko muna po ito ngayong ituloy, tapos bubuno tayo ng 10 sa isang bara at 10 sa isang bara. Oh, that Tower in reverse. Meron po siyang financial loss, sudden shock sa mga nangyayari sa kanya, no? Hindi niya po akalain na masasaktan siya, na magkakaroon siya at maaapektuhan po siya sa paghihiwalay nyo, kasi hindi niya po akalain nga na masasaktan siya at maaapektuhan siya or may malaking impact sa kanya yung pagkawala mo sa kanya. Okay, so ngayon nararamdaman nyo po yung walang suporta ka na sa kanya, binitawan mo na siya, hindi na siya yung tipo ng special sa'yo, natitiis mo na daw siya, napapawalang bahala mo na siya, and you are moving on with your life. Kinakaya mo na po na wala ang person na to sa buhay mo. Ngayon pa lang po nagsisingkin sa kanya, there is resentment. Ngayon na tinitiis mo siya, para ngayon po nagkaroon ng resentment and desire to reconcile sa'yo. Meron po siyang desire to reconcile sa'yo, resentment, but wala po talaga siyang lakas na loob na humarap sa'yo at ibaba yung pride niya. Actually, ayaw niya pong ibaba yung pride niya. Discomfortable po siya, or hindi po siya komportable na siya po ang bababa sa ng ego, bababa ng pride, no? Mas gusto niya po na maramdaman na kung magbabalikan kayo, habulin mo na lang daw po siya, or ikaw ang gumawa ng way na makapag-usap kayo. Siya na po yung umalis, siya na po yung nanloko, pero ang sakla pa po, gusto niya po ikaw pa po yung gumawa ng way para kayong dalawa ay magkausap. Di wow. Burned out po siya sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Burned out and overstressed, no? Pero wala po siyang magawa because he feels that ito na yung consequences ng mga desisyon niya, mga maling desisyon niya, and he has to deal with it, no? Kailangan niyang i-deal na lang, no? At wala naman po siyang magagawa kung hindi i-deal na lang ang mga bagay-bagay, no? There's unity and partnership. Nung panahon nyo, may partnership, may unity, balanse ang buhay. Ngayon po, he is so confused with his life. Hindi niya po alam saan, paano, kailan siya makakapagsimula.
talaga, because right now nagsisink in na po sa kanya itong lahat ng to. There's fear of change and avoidance, no? Sa totoo lang po, ang nararamdaman ko dito talaga, nandito na naman tong fear of change. May takot po talaga itong person na to na magbago ka na sa kanya ng tuluyan, na baka one day pag bumalik siya sa'yo, hindi mo na rin daw po siya tanggapin. Masa ka pa talaga, There's this, a loss of balance. Very disorganized po siya sa lahat ng nangyayari sa kanya sa ngayon. Talagang malungkot po ang person mo sa pagkawala mo sa buhay niya. But, pag titingnan mo po to, akala mo hindi siya apektado at all. No? Dala po lahat ng impulsive decision, lahat ng mga desisyon na hindi pinag-isipan, ayan po, no? Diyan po yan bumabagsak, no? So, ngayon naman po, ito namang isang to, tingnan po natin, binabalasa ko po siya sa harap mo. I-feel mo po, no, na nasa harap kita at ikaw yung aking binabasahan para right at this very moment, makita natin ano yung mensahe para sa iyo ng Divine Universe o sa sitwasyon mo. Nagkatigas ang aking baraha ngayon. Nagmamatigas kasing tigas ang puso ng ex mo. Ayun, lumambot na, parang ikaw na yun. Energy mo na yun. Ayan. Okay. Magulo siya. Okay, pili po tayo ng 10. 1. Sige na nga, bumagsak na rin siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Search for truth, no? Actually, nag-iimbestiga rin po ito, no, regarding sa iyo. Nangangamusta po siya. Kinakamusta ka rin po niya sa iyong mga kamag-anak or kaibigan or sino man ang mutual person na kilala nyo, no? So, nag-iisip-isip din po ito. Din po ito, no? Nagtatanong-tanong, nangangamusta po ito tungkol sa iyo. Nagkakaroon po siya ng difficulty sa pagdidesisyon. Hindi niya po alam kung ano po ang mangyayari. Hindi niya po alam kung ano ang mga susunod na may kaganapan. Pero, ayan po, There's awakening, no? Meron po ditong paggising sa kanya, no? Nagigising po siya na hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, no? Sa totoo lang po, nahihirapan din po siya right at this very moment. Hirap din po siya, mga kapatid, no? Meron po siyang gustong desisyonan sa buhay niya na hindi niya po masunod-sunod at hindi niya alam bakit. There's this distraction and lack of rewards, no? Meron po akong nakikita dito na distracted po siya sa mga bagay na hindi niya po alam saan nanggagaling, no? Konektado po sa universe lahat, meaning ang mga nangyayari po sa kanya ay pawang karma po na galing po sa universe at hindi po dahil sa energy nyo. Meaning,
nakatakda pong mangyari ang mga bagay na to for the universe to teach her or him a lesson. Pinag-uusapan ka po niya sa ibang tao. Maybe nung una talagang siniraan ka nito, sinisi ka nito, lahat kasalanan mo, no? Pero ngayon sa totoo lang po, ikaw po ay iniisip-isip niya, no? Talaga iniisip-isip ka po ng person na to. Finding peace and moving on. Gusto niya po ng katahimikan sa buhay niya, but hindi niya po alam kung hanggang kailan niya po yan makakamtan. Dahil sa totoo lang po, and to be honest with you, ngayon pa lang po nangyayari ang nakatadhanang mangyari sa kanya, na lahat po ng karma na ginawa niya sa iyo, sa lahat ng pananakit niya sa iyo, ay ibabalik po sa kanya, and paparealize po sa kanya ng Divine Universe ano ang mga consequences po ng ginawa niya. That's victory and success for you. No? Yan po, victory and success po yan para sa iyo, no? Kaya natutuwa po ako kasi sa totoo lang po, no, yung victory and success po ay nasa abot kamay mo na po. Resentment, forgiveness, and desire to reconcile. Lumabas na po ito kanina. There you go. Ayan, no, parehong meaning but different cards. Para mabunot ko yung dalawang magkapareho na meaning sa dalawang magkaibang cards. Yan po talaga ang lakas, no? Meaning talagang may resentment ang taong ito. Sadya lang pong makapal ang mukha nito, kaya hindi na po nakikita ng mga tao, no? Hindi naman po siya bad hindi siya bad at all, but marami lang po siyang pagkakamali sa sarili niya. You know, balancing, no, and adapting to change. Hirap na hirap po siyang mag-adapt sa pagbabago. Now, tingnan po natin kung anong pakiramdam niya at feelings niya, no? Tingnan po natin ang feelings nitong taong to. Kukuha po tayo ng 5. Pero bago po yan, balasahin muna po natin. Pili po tayo. 1, 2, 3, 4, and 5. Ano kaya ang 5 napili natin? You are so different from everyone around me. Meaning, sabi ko nga po sa iyo, no, ito po ay talaga pong kinukumpara ka niya sa lahat. Kinukumpara ka po niya sa lahat na nakilala niya. Kinukumpara ka po niya sa lahat ng nakarelasyon niya, sa lahat ng tao around him, na iba ka raw pong mag-alaga, iba kang magmahal. The heat between us is intense. Naging masaya kayo during the time na magkasama kayo. Ang init ng inyong samahan, no, nung nag-umpisa. I wish I could be fully honest with you. Gusto niya pong sabihin sa'yo na may panlalamig na nangyari, no? Yung init ay may nangyaring panglalamig, no? Naging cold po siya sa'yo. Why? Nawala yung adventure, yung spark sa samahan nyo, no? Talagang yun yung nakakahinayang, nawala talaga yung spark. Ngayon, parang dumating yung time na parang wala na siyang mapangako sa'yo kung hanggang kailan pa kayo. Parang iniwan ka niya ng ganun-ganun lang. Iniwan ka niya ng wala siyang pangako sa bukas. Pero wag kang mag-alala po dahil hindi naman po natatapos dito, ano. Ngayon pa lang po kasi nagsisink in talaga sa kanya yung mga bagay-bagay. Oh, see? I am stuck in vision of us together. Meaning, ngayon pa lang po niya talaga naiisip lahat. At huwag ka pong mag-alala because na-stuck naman po siya sa vision na kayo pa rin po sa huli. That's it for your second reading of the day. Maraming pong salamat sa lahat sa inyo.
na nanonood at nag-aabang ng aking laging mga videos, no, na i-upload. Marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you everyone. God bless you. Huwag po kayong malulungkot. Just enjoy the rest of the day. And for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena. That's LADYLY. Yan po ay nasa dulo ng aking video. Yan po ang aking official, legit, and only FB account, no? Please, paki-follow nyo na rin po ang Lady Lee Elena. Kung subscriber ko po kayo, kindly go to my FB account, Lady Lee Elena, and please subscribe nyo po siya. Para lahat po kayong subscriber ay followers ko na rin po, no? Ano nyo na rin po sa akin yan. So, maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless you all. And I love you from the bottom of my heart. Just don't ever give up. Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the heartaches and pains na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go. Sabayan niyo po ako. And let God write your love story. Yan, napakaganda po ng ating mensahe na yan. Ano? So maraming pong salamat, no, for those of you who wants to give me a super thanks. I would really be grateful to you. And please, no skipping of ads po. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Okay, God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. Just enjoy your Wednesday. And enjoy lang po. Tanggalin ang lahat ng stress. Okay? God bless you. I will be back again for another set of reading later. Okay? I love you all. Bye!